Luma na ang mga kwento ng trahedya sa buhay ng ating mga OFW. Ito bago. Mga Pinay na nasasadlak sa prostitusyon at sa maniwala kayo sa hindi. Nangyayari ito sa gitnang silangan. Tahimik siyang nagserbisyo sa Afghanistan, pero naging maingay ang pag-uwi niyang hindi tunayan. Makaraang makidnap at makauwi ng buhay sa ating bayan. Mahina na raw ang kalidad ng edukasyon, pero ilang estudyante ang nakilala kong nagpapatunay na may ilang kabataang pag-asa ng ating bayan. Personal naming inala. Sinaliksik ang bawat anggulo. Ang mga detalye ay kinumpleto at lahat ng yan ay nakatala Sa Reporter's Notebook. I'm 19 years old from Philippines. Susunod, tahakin ang landas ng ilang OFW mula Pilipinas hanggang Dubai sa Reporter's Notebook. Illegal recruitment, malulupit na amo, hindi nababayarang sweldo. Yan ang karaniwang kwento ng ating mga OFW. Pero sa aking pagpunta sa United Arab Emirates, iba ang aking nadiskubre. Mga Pinay na nagbebenta ng aliw. Middle East ang isa sa pinakasikat na destinasyon ng mga Pilipino para magtrabaho. Sa dami ng oportunidad, marami ang naiengganyo. Pero hindi lahat na nagpupunta rito ay nagtatagumpay. Ang iba, nabibiktima ng pananamantala. Ang masaklap nito, ang mga nananamantala, kapwa Pilipino natin. Sikat ang mga Pilipino dito sa Dubai. Marami kasing OFW dito. Alam mo na please. Wala problema ba? Walang problema? O sige. Si Osama, ang aming Egyptian taxi driver, parang nakakita ng kababayan nang kami sumakay. Example. Kamusta ka? Mahali kita. Masarap magmahal. Ay-ayating kita. Ay-ayating kita. Ano yun? Ilocano. Ito parang bilangin mo baka sobra. Si Muhammad naman, isang souvenir shop owner, parang Pinoy sa galing niyang managalog. Paano ka natutong mag-Tagalog? Kasi mas maraming Pilipino dito kaysa sa Pilipinas. Kano raw yun yung timer? Josh. Mas maraming Pilipino dito kaysa Pilipinas? Ay. Pilipinas naging Bombay at saka Inche. Tahan tayo, asawa mo, Pilipina, no? Wala naman, naghahanap lang. Baka may kilala ka. Pero sikat din ang mga Pinoy rito sa ibang dahilan. Balitang-balita dito sa Middle East na merong mga malalaswang CD kung saan mapapanood mong ilang Pilipina. Nagtanong-tanong kami at naghanap at ito nga, nakakita kami. Hi, my name is I'm 19 years old from Philippines. Hope you enjoy my video. Kung sino ang nag-produce nito, hindi namin natuntun. Ang maliwanag, market ng malaswang videong ito, ang gitnang silangan. Nagulat ako nang malaman kong bukod sa malalaswang VCD, kilala rin ang ilang Pinay dito sa prostitusyon. Tagong-tago raw ang kanilang mga transaksyon dahil illegal ito. Sinubukan naming mag-ikot, pero ang laman ng mga kalye sa gabi, mga babaeng inchik. My house. Host? Yes. What's host? Me have house. What's host? The house for you. A house? Yeah, my house for you. What do you mean? I want to meet you myself. Sa tulong ng mga Filipino journalist na sina Jay Hilotin at Hadrian Hernandez, nakausap namin ang isang Pinay na umaming nagbenta ng laman. Itago natin siya sa pangalang Gemma. Isang recruiter ang nakakumbinsi sa kanyang pumunta dito. Sinabi nga na ito magiging work namin. Since nagpunta kami dito nang wala kami ginastos kundi yung 7,500 lang. So kinakailangan bayaran namin yung naging gastos nila. Nang sabi nila naging gastos nila sa amin is 15,000 dirhams.
which is equivalent to 225,000 pesos. Nabayad sa kanya. Hindi raw sila nakakahawak ng pera. Lahat ng bayad ng mga customer, diretso sa mamasang nila. Umaabot sa 5 ang customer nila kada araw. 200 dirhams o may 3,000 piso ang bayad bawat customer. Ang ginagawa nilang ang business through by phone, by mobile. Hindi kagaya ng mga ibang lahi dito na sa labas lang, sa kalsada, nagkakaroon sila ng bargainan, ganon. Humingi ng tulong si Gemma kina Jay at Hadrian. Matapos magreklamo ni na Gemma, naipahuli ang isa sa 3 miyembro ng grupong humahawak sa mga babae. Kilala siya sa alias niyang Cherry. Isang nene malabanan naman ang tinuturong recruiter ni Gemma na nakabase sa Pilipinas. Inaresto si Malabanan at ang kinakasama nito, pati ang kanyang anak noong Oktubre sa kanilang bahay sa Pasig. Pero bandang huli, nakalaya rin sila. Ang nag-usap na doon yung abogado namin, tas yung piskal. Tas yung piskal, nagpadala ng release order doon sa task force. Dagdag pa niya, napagbintangan lang daw sila. Hindi ako makakain. Hindi ko alam ba't nila kami pinagbintang ng ganito. Pero ang babaeng ito na itatago natin sa pangalang Rose, iginigit na si Malabanan ang utak sa illegal recruitment ng mga Pinay sa Dubai. Nakauwi lang siya sa bansa kamakailan matapos tumakas at humingi ng tulong sa ilang Pilipino roon. Nagalaw ako nung Arabo. Matanda na talaga siya. Umuwi ako, dala kong perang 300 dahil 30 minutes lang naman eh. Pagdating ko doon, binigay ko sa mamasang yung pera. Natuwa siya. Sabi niya, good job. First class daw kung ituring ang mga Pilipinang nagbebenta ng laman sa Dubai. Sa Pilipina, mabango, naka-makeup, tapos naka-deodorant. Di ba, alam mga Pilipinas, sabig sa mga imported, kaya malinis na malinis. Matagal na umano ang mga ganitong operasyon sa Dubai. Si Aling Mirna, di niya tunay na pangalan, nagtrabaho sa isang prostitution den sa Dubai. Nung pumunta ako doon, katulong ang sa akin. Pagka noon, hindi naging katulong, round na ang trabaho ko doon. Magbabantay ng mga babae, magpapakain, tapos maggagawa din ng mga ibang mga papilis. Kinumbinsi din ako na magiging mamasang, pero ayoko, naawa talaga ako sa mga babae. Nakakalusot daw ang ganitong operasyon dahil sa palakasan sa immigration. Kinukuha rin daw lahat ng mga papeles para walang ebidensya. Pagdating doon, kinukuha talaga yung passport, yung visa nila, pinatago. Tsaka na ibigay yun pag na, uuwi. Pagdating ng Pilipinas, kukunin naman yun. Para kung magkaano-ano man, wala kang ebidensya ng pakita na galing ka doon. Habang dumarami ang mga Pilipino na nais mangibang bansa, lalo rin dumarami ang mga taong nais magsamantala sa kanila. Kung paano mabubuwag ang isang komplikadong setup ng illegal recruitment, nananatiling hamon para sa ating pamahalaan. Ang konsulado sa Dubai ang takbuhan ng mga Pilipinong may problema. Pang-abuso at pangmamaltrato ang karaniwang kaso ng mga Pilipinong tumatakbo rito. Karamihan ay natatakot or nahihiya na sabihin. So, lahat ng mga balita na kakarating doon, puro magaganda. So, yung ibang for the first time are coming here would think na maganda nga ang kanilang mga opportunities dito. But then again, like I said, it all boils down to the lack of jobs available for them. Higit kumulang 8 milyon ang Pilipinong overseas worker ngayon. 77 dito ay nasa UAE ayon sa POEA. Pero sa aking nakita, mukhang mas marami pa ang bilang dito. Upang maiwasan ng panloloko, binuo ng Pangulo ang Task Force on Anti-Illegal Recruitment nitong Hulyo. 20 reklamo ang natatanggap nila kada araw. May 300 illegal recruiter na rin daw ang nahuli mula Hulyo nitong taon, pero wala pang nasisentensyahan. Naisipan po ito ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na i-focus ang task force dito lang sa illegal recruitment. At saka lately nga, kung maaari, nakikialam na rin tayo sa human trafficking. Basta wag lang
Ayon naman sa migrante, hindi sapat ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa illegal recruitment. It's right time now na President Arroyo ay magkaroon din ng initial assessment doon sa itinayo niyang presidential, yung anti-crime, anti-illegal recruitment na task force, no? Kasi sa karanasan namin, 2 beses na kami nag-attempt, pero wala hong nangyari. Medyo mabagal, pero wala tayong magagawa kasi may sinusunod na patakaran sa batas. Maging ang sistema raw ng POEA, pabor sa illegal recruiter. Kung iisa lang ang magreklamo, na halimbawa siya ay na sex traffic, no, ng isang recruitment agency, hindi ito pinapansin ng ating gobyerno. Kailangan may 3 mga biktima bago ka makasampa ng isang kaso laban sa recruiter. Kahit anong dami po, maisa man yan, 2, 3, tinatanggap po ng POEA yan. Kaya lang po, ini-encourage namin na kung alimbawa ang biktima ay 3, pataas pa, na sama-sama nilang ilapit yung kaso sa amin. Sapagkat ang gagawin po namin dyan, papailan namin sila ng large-scale illegal recruitment. Hindi na marahil bago mga kwento ng mga Pinoy na umasang uunlad sa ibang bansa, pero peligro at kabiguan ang dinatnan. Ang kwento ng mga Pinay sa Dubai ay patunay lamang na kailangan pa ang mas masigasig na pagbabantay. Ako si Giga Manikad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ang mga kwento sa likod ng pagtutok namin sa pagkakakidnap kay Angelito Nayan, susunod sa Reporter's Notebook. Napalaya na nung Huwebes si Angelito Nayan. Halos 1 buwan siyang bihag ng Taliban sa Afghanistan. Tinutukan namin ang buong pangyayari. At narito ang kwento sa aking Reporter's Notebook. Afghanistan, sa pangalan pa lang, gulo at karahasan na agad ang sasagi sa isipan. Sariwa pa kasi sa ating kamalayan ang pag-atake ng Estados Unidos sa Afghanistan taong 2001 upang matugis ang grupo ni Osama Bin Laden. Hindi kaila ang pinsalang naidulot ng gerang tumatak sa kasaysayan ng mundo. Kaya ganun na lang ang kabako nang kami sabihang ang susunod na assignment namin ay i-cover ang pagkidnap sa ating kababayang si Angelito Nayan na nasa Afghanistan. The abduction of Angelito Nayan. Sa pagkakakidnap sa Pilipinong si Angelito Nayan sa bansang Afghanistan. Sa Kabul, kabisera ng Afghanistan, mas tumindi ang aking kaba. Paano'y matingkad pa rin sa lugar ang kulay ng digmaan. Hindi madali ang assignment namin. Kinabahan ako nung una pa lang. Napaka-critical ng area. Hindi natin alam kung ano yung medyo sasagupain natin dito. Una, mahirap makipag-usap sa mga tao rito. Iilan lang kasing Afghan ang marunong mag-Ingles. Do you speak English? Ganun pa man, nakatulong sa amin ang magiliw na pagtanggap ng karamihan ng mga tao rito. Sa kabila ng papatinding pangamba, nangahas kaming mag-ikot para maintindihan ang katotohanan sa pagkidnap kay Nayan. Sa lugar na ito nagsimula ang kalbaryo nila Angelito. Dito sila nakidnap. Nabulabog ang buong Afghanistan dahil sa insidente. Pero makaraan ng 3 linggo, mukhang unti-unti na nun itong nakakalimutan ng mga tao. Galing ng opisina at pauwi na sana si Nayan kasama ang 2 pang katrabaho nang sila'y harangin. Isang breakaway group ng Taliban ang pinaniniwalaang dumukot sa kanila. Kahit mahigpit ang seguridad sa Kabul, wala itong nagawa. The next day and we'll confirm those times for you. Pahirapan ang pagkuha ng impormasyon. Ipinatupad kasi ng United Nations ang news blackout kung saan nagtatrabaho si Nayan bilang isang volunteer. Unfortunately, I am not in a position to spell out in more specific terms what the progress is. Habang naghihintay na maambunan ng impormasyon tungkol kay Nayan, ang aming team handa sa anumang pumutok na balita. Ito yung kwarto namin sa Kabul, Afghanistan. Medyo magulo, puro kasi lalaki nakatira.
Pero ito yung nagsilbi naming tahanan sa halos 3 linggong paghihintay para mapalaya si Angelito Nayan. Ginawa naming control room ang kabilang kwarto. Dito nakasetup ang aming mga gamit. Lapit na kaming mag-live. Dahil sobrang lamig sa labas, kailangan doble ang jacket. Kapag sakali ang aming live setup, walang bisa ang doble naming jacket. Naranasan ko nga minsan ang magkaroon ng stomach cramps habang nagre-report ng live. Mic test, mic test. Mic test, mic test. Bumilang ng linggo ang aming coverage na noong una ay akala ko'y tatagal lang ng ilang araw. Ang aming takot ay unti-unting napalitan ng pagkainip. Sa pag-iikot sa Kabul, nakilala namin ang ilan sa ating mga kababayan. May mahigit 300 OFW kasi ang nagtatrabaho sa Afghanistan. Dito, makikita na sa gitna ng krisis ang mga Pinoy na kukuha pa ring tumawa at mag-videoke. Liaising with you on a more Sa pangalawang linggo namin sa Kabul, wala pa ring nangyayari. Nag-impake na kami ng gamit para umuwi ng Maynila kinabukasan. Wala pa si Nayan. Sabi na tayo, ay pa-release. Sa kalagitnaan ng pagpaplano naming pag-uwi, pumutok ang balitang nakalaya na si Nayan at ang dalawa pa niyang kasamahang bihag noong November 23. Nagdiwang ang mga opisyal ng gobyerno at media nang makumpirmang nakalaya na nga si Nayan. Yakapan, sigawan ng marilis si Nayan. Pati kami nakisali na rin sa kasiyahan. Lahat po tayo masaya, ngunit una sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa ating pong may kapal. Pinayagan ng UN na makita ng Team Nayan si Angelito. Yun ang unang pagkakataon na nakunan siya ng video. Tila hindi mababaka sa mukha niya ang hirap na pinagdaanan. Nakunan uli namin siya nang matunugan namin ang sekreto dapat na pagbabalik niya sa Pilipinas. Nakangiti siyang humarap sa amin. Anong pakiramdam mo? Makakauwi ka na! Anong pakiramdam mo? Masaya? Masaya? Ingat, ingat, ingat! Noong Webes ng gabi, lumapag na sa NAIA ang Emirates Flight 334 galing Dubai, Lulan, Sinayan. Tatlong araw makarang umuwi si Nayan. Umalis na rin kami ng Kabul. Natalo namin ang takot. Naihatid namin ang balita. At tulad ni Nayan, ligtas kaming nakauwi sa bansa. Dala ang panibagong karanasan sa buhay bilang mamamahayag. Isang karanasang mahirap kalimutan. Ako si Jun Veneracion at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Mga batang henyo, ipakikilala ng Reporter's Notebook. In this country, technology can help us in many. Sa gitna ng mga madilim na babala sa pagbagsak ng kalidad ng edukasyon, sila ang liwanag ng pag-asa. Mga batang henyo o gifted child na sikat sa math, science at iba pang mga larangan. Kamakailan dumating galing Greece ang 10 taong gulang na si Chera Di Camacho. Tanging ina niya ang galak na sumalubong sa kanya. Nasaan yung ano mo? Kung titignan, tila isa lang itong ordinaryong pagdating ng isa nating kababayan. Pero hindi ordinaryo ang araw na ito dahil bitbit ni Chera Di ang karangalan para sa bansa. Sa mahigit 80 bansang sumali, siya ang nakakuha ng 5th place sa World Youth Chess Championship na ginanap nitong Nobyembre sa Greece. Isa siyang gifted child o henyo. Ito yung pinakamagandang resulta ng Philippine delegation sa World Youth.
Noong 2002, nanalo rin si Cherady ng grand prize sa ASEAN Chess Competition. Sa edad na 8, siya ang kauna-unahang Pilipina na naging champion sa larangan ng chess. Si Chess, just like an ordinary child din. Hindi naman madaldal sa at hindi mayabang. Tahimik lang po sa isang tabi. Sinubukan kong labanan sa chess si Cherady. Uubra ba ang aking galing sa isang batang kampyon? Hindi na inabot ng 10 minuto ang aming laro at tuluyan na akong sumuko. Wala, tapos na to. I resign. Oh, yan. Ilang araw bago dumating si Cherady, dumating din galing Korea si Jose Batiller o Joby. Isa ring gifted child na eksperto naman sa math. Sa edad na 17 taon, umaabot na sa 60 award ang kanyang napanalunan sa local at international math competitions. Kabilang dito ang gintong medalya noong 2003 sa Australian Mathematics Competition. Kailangan ng Pilipinas ang scientist at engineer kasi yung mga magaling na Filipino umalis, pupunta ng States naman. Kaya mas maraming pera kasi mapunta kung pumunta ka sa ibang bansa eh. So, kailangan natin tulungan ng ating bayan para umasenso. Si Joy Ann Aquino naman, isa ring gifted child. Sa edad na 16, isa siyang science wizard. I believe that there is a gift inside of every person na hindi lang nila natatagpuan, they don't know how to develop it. That's why nagiging ganun lang sila. Nakakuha ng special award ang research na ginawa ni Joy Ann sa 55th International Science Fair na ginanap kailan lang sa Amerika. Isang research ang kanyang ginawa na maaring gamot sa mga nakahahawang sakit. Mula sa sariling bulsa raw galing ang perang ginamit para makasali siya sa kompetisyon. Kailangan ang suporta ng gobyerno nandoon para ma-achieve niya o yung gusto ng bata, makuha niya. Kasi kagaya niyan, meron silang mga competition sa ibang karangalan ng Pilipinas yan. Si Cherady, Joby at Joy Ann, pawang gifted children. Pawang nagbigay ng karangalan sa bansa, pero salat sa tulong galing sa pamahalaan. Katunayan sa mga sinalihan nilang kompetisyon sa loob at labas ng bansa, halos hindi nila naramdaman ang suporta mula sa gobyerno. Kasi kung pupunta kami sa ibang bansa, kami nagbabayad, hindi pa government ang nag-training sa amin, kami yung ibang organization nag-training sa amin. Aminado ang Special Education Division ng DepEd, hindi sapat ang tulong na naibibigay nila sa mga gifted children. Kapos daw kasi sila sa budget. We have 75,000 for a specific project on the gifted at for this calendar year. Gustuhin man namin magkaroon ng mga training programs, more training programs for teachers. Hindi namin magawa ito dahil we lack funds on training. Ang Philippine Association for the Gifted o PAG, ang NGO na nagsusulong ng pagkilala at development ng mga gifted child. I have talked to a lot of people who say, but they're gifted, they will develop even without assistance, but they don't. A lot of the children who are not helped will not even be identified to be gifted, and they will soon lose interest in what they're doing in school. Katunayan, noong nakaraang linggo, isa sila sa nag-organisa at nagdiwang ng National Week for the Gifted. Dito kinilala ang mga bagong pambato ng bayan. Sa ating bansa, tinatayang sa 80 milyon na dami ng ating populasyon, 1% ang bilang ng mga gifted. Lumalabas na sa bawat 100 Pilipino, may isang gifted na Pinoy. Mga gifted child sila kung tawagin, mga kabataang nagtatayo ng bandila ng Pilipinas sa buong mundo, sa iba't ibang larangan. Mga bayaning dapat kilalanin, ipagmalaki at suportahan ng buong bayang kanilang kinakatawan. Bagamat madalas manalo sa mga kompetisyon ng mga kabataang ito, nais pa rin nila na magkaroon ng mga pasilidad o isang training center na mangangalaga at maghahasa sa kanilang mga talino. Kung elementary ang pag-uusapan, nasa mga elementary schools, no? But we lack facilities. Ang special education for the gifted kasi is part of what we call we have a SPED center. We have such thing as a special education center.
Pinuntahan ko ang SPED Center Batino. Ito ang isa sa mga eskwelahan na itinatag ng gobyerno para sa mga gifted at special children. Pero napansin kong karamihan sa kanilang mga guro at pasilidad akma sa mga may kapansanan at hindi sa mga gifted. I don't think so. We lack many facilities pa siguro. Kung meron ng Philippine Center for the Gifted, it will look into policy, so curricular programs, research programs, identification, nurturance of the gifted. Wala pang batas na nangangalaga sa mga Pinoy na gifted, kaya hindi raw malayong magpunta sila sa ibang bansa para doon hasain ang kanilang talino. Ang sakit sa dibdib kasi parang ito na naman, mawawala na naman. No? Talagang masakit kasi alam natin na kailangan ng tulong ng Pilipinas. Ito yung good minds, tapos umaalis. Pero para kay Adrian Oyong, nakagawa ng robot na ito sa edad na 17 anyos. Gagamitin niya raw ang kanyang talino para sa ikauunlad ng bansa. This is the age when technology will be a major part of our society, na, di ba? So I'm hoping that in the near future, robotics will become also a major part of our society. In this country? In this country as well. Ang disenyo ng robot ni Adrian ay isinali sa International Robotics Olympiad sa Beijing, China. Nanalo ang kanyang grupo ng silver medal dahil dito. In this country, technology can help us in many different ways. Agriculture, mga ganon. And I hope robotics will help us in every single category in whatever we do. Malinaw na pag-asa sila ng bayan. Ang problema, kapag pinabayaan, baka ibang bansa na ang makinabang sa husay nila. Ako si Ivan Mayrina at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyo balita, maaari kayong tumawag sa aming numero 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmainetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga isyo at balita, samahan kami muli sa susunod na Martes. Ako po si Ivan Mayrina. Ako si Jun Veneracion. Ako si Jiggy Manikad at ito ang Reporter's Notebook.